Hello guys, tara samahan nyo naman ako sa pangatlong araw ng patrabaho ng kapatid ko. Ako nga pala guys, nandyan yung tatay ko nakatingin. Nakabantay ba ang tawag niyan? Pero ang sabi naman niya sa akin, nakatingin lang daw siya kasi nga naiinip daw siya doon sa bahay na tinitirhan niya. Nga pala guys, hindi doon siya nakatira kay Titing, kundi talaga nagbukod siya kasi nga ang gusto daw niya magsarili lang. Kaya yun, nakaupo siya doon mismo sa tira-tirahan niya na hindi ko alam kung saan banda o maganda ba yung tirahan niya, basta andun lang siya kasi nagaantay siya matapos yung bahay kasi syempre excited na rin yan. Alam ko namang excited siya at natutuwa siya dahil nga sa wakas na magkaroon na sila ng bahay na maayos-ayos kahit papaano. Kung sinabi guys na bunggalong bahay ko ha, simpleng bahay lang yan, basta kahit papaano, kahit ano may unos man na dumating, hindi basta-basta rin matisisira. Kahit ako na nga guys, masaya na rin ako at excited rin kung talagang makikita ko na talaga kung ano talagang pinaghirapan ko at kung ano talaga yung pinunla ko kumbaga, dahil nga syempre talagang nakakakaba rin naman kahit papaano kasi first time namin magkaroon ng bahay na maayos-ayos, as in talagang first time, dahil kami nga noong mga bata pa kami na kapatid ko si Titi, talagang ilum tuwapos kumbaga, hiwalay ang mga magulang namin noon. Yung nanay ko nasa Manila, ang tatay ko nasa probinsya, kami lang nag-aral kami, nagsasarili lang kami. Kaso nga lang guys, ay inisip naman namin at nagmulat kami na hindi pwede talaga masama ang loob. Kailangan talaga namin tibayan din namin ang loob. At nga nang sinabi ko guys na nahilihis ang landas ko, nakalimutan ko nga sila. Nagdesisyon ako mag-abroad kahit papaano dahil gusto ko harapin naman sila. Dahil hindi naman puro sarili ko ang iisipin, kundi may pamilya din ako, may magulang ako at may dalawa kong anak. Ayun nga guys, nainisip nila kung asan na ako o patay na ako. Kaya ang natatay ko no, tuwing pasok ng paro-paro, umiiyak na lang siya, natutulala dahil baka daw yung kaluluwa ko na lang daw ang pumasok doon. Dahil tutusin guys, wala talaga silang kontak sa akin dahil nga tampo ako dahil masama ang loob ko, na ewan ko na nagbuhay dalaga ako kung sa madaling salita. Pero inisip ko naman guys na bakit ganun binigay sa akin siguro ng taas na ganun para tumanda talaga ang pag-iisip. Tumating ang araw na kumontak sa akin ang kapatid ko na si Titing, pati na rin si Manang. Saan nagtanong sila sa akin, asan ka na Lizzie? Ano nang balak mo sa buhay? Ano na? Kaya ako guys, napatulala ako, nag-isip ako doon sa Bicol na ano ba talaga ang gagawin ko, ano ba talaga, handa na ba talaga akong harapin ang pagsubok ng buhay o gaampanan yung talagang as in para sa pamilya. Desisyon ako guys, mismo tumawag ako sa nanay ko at sa mga anak ko at sa tatay na a-abroad na ako, at sa nagsabi ako kay Titing na tulungan niya ako kahit konti, kahit papaano mabigyan niya ako ng konting pansin, at nagpadala siya ng pera sa akin ng pa kasi noong time na yun palis na ako. Yun lang guys, salamat ng marami, bye.